Ano po ang tawag nyo dito? Ito po ay isang tali. At meron po akong challenge sa inyo. Meron po akong hamon. Kaya nyo po bang itulak ang tali? Sino po dito ang kaya niyang itulak ang tali? Pag natulak nyo po, bibigyan ko kayo ng 1,000 pesos. Meron po ba? Pero, pag hindi mo natulak, ako po ang bibigyan nyo ng 1,000 pesos. Meron po bang gusto sumubo? Wala. Bakit? Kasi napaka-imposible na itulak mo ang tali. Amen? Kasi ang kasabihan, you cannot push a rope. Hindi mo maitutulak ang tali kahit na anong gawin mo, kahit na manalangin ka, imposible na maitulak mo ang tali. At anong ibig sabihin nun? What does it mean by saying you cannot push a rope? Ito lang po, tandaan nyo ito. Hindi mo mapepwersa ang mga tao. Amen? Hindi mo mapipilit ang tao. Oo, pilitin mo ang tao, pwersahin mo ang tao, susunod siya, pero sasakit ang loob niya sa iyo. When you force somebody to do something that you want, and yet they do not want to do it, there is resentment, there is anger. Kaya nga po tingnan nyo, pinipilit nyo yung mga anak nyo, kumuha ng kurso na hindi nila gusto, mag-nursing ka, mag-accountancy ka, mag-engineering ka, oo, susunod sa inyo. Pero pagkatapos, tignan nyo po, maghahanap din ng ibang kurso. Tumatanda, may tinatago na sama ng loob sa inyo. Kayo po mga misis, di ba palagi pinepwersa nyo, pinipilit yung mga asawa nyo? Sumusunod naman po, hindi po ba? Pero sumasakit din ang loob sa inyo. Kaya nga hindi mo masisisi, naghahanap ng ibang mas sweet, naghahanap ng ibang makakaintindi sa kanila. Yung hindi sila pinipilit, yung hindi sila pinepwersa, yung hindi sila tinatakot. Naghahanap sila na sila naman sana yung masunod, sila naman sana yung pakinggan, sila naman sana yung bigyan ng pansin. Walang tao ang nag-i-enjoy, natutuwa, masaya, na tinutulak, pinipilit at pinepwersa. Amen? Yan yung ibig sabihin na you cannot push a rope. At naiintindihan po ng Diyos yan. Kaya nga ang Diyos, kahit na gusto niya magbalik tayo ng loob sa Kanya, hindi tayo kailanman pinwersa ng Diyos. Hindi tayo kailanman tinulak ng Diyos sa Kanyang kagustuhan. Anong ginagawa ng Diyos palagi? Hinihila tayo ng Diyos. God always attracts us to do the good. God always draw us to a life of holiness. Tingnan niyo po, sinasabi sa Ebanghelyo, tinadala ng Diyos ang propeta si San Juan Bautista. Ano po ang larawan ni San Juan? Isa siyang liwanag na nagbigay tuwa sa mga tao. Oo nga naman, pag nakakita ka ng bahay, hindi po ba? Naaantig ka, na-attract ka, lumalapit ka doon sa bahay, nagpapapicture ka, nagse-selfie pa kayo, hindi po ba? Pero pag nakakita ka ng isang bahay o tahanan na walang ilaw, ang bilis ng lakad mo. Iniiwasan mo, bakit? Natatakot ka. Nararamdaman mo parang may nagmumulto. Yung liwanag ng kabutihan, kabanalan ni San Juan, hinila niya ang mga tao pabalik sa Diyos. Dumating ang ating Panginoong Jesucristo. Nagpakita siya ng napakaraming mga milagro. Ang kanyang salita ay liwanag daw at buhay. At dahil din po sa mga milagro, himala ng ating Panginoon, napakaraming tao nagbalik din sa Diyos. At tandaan niyo po, nung tinawag ni Jesus ang kanyang mga lagad, ano ang sabi niya? Kay San Pedro, kay San Andres, kina Juan at Santiago, tara, gagawin ko kayong mga mangingisda ng mga tao. I will make you fishers of men. At ano po ang gamit ng mga namimingwit, ng mga nangingisda, kung hindi tali? Pag nakuha ang isda, hindi ba, hinihila mo mula sa tubig, inaalis mo. At ganyan din ang ginawa ng mga apostoles ng Diyos. Tayo ay hinuli, nilapit, hinila, papunta sa Diyos.
Alam din kasi ng Diyos, ang demonyo marunong din manghila. Kaya nga po ang buhay natin, kung titignan nyo, isa pong hilahan. It is a tug of war. Ginagamit ng demonyo ang mga tukso, hinihila ka niya, papunta sa kanya, para masira ang kaluluwa mo. Pero ang Diyos, hindi din siya magkukulang. Napakaraming ginagamit ng Diyos. Mga paraan, karanasan, tao, para din tayo ay mahila, para magtagumpay siya, makuha din niya pabalik itong ating mga kaluluwa. Ang tanong, kanino ka magpapahila? Sino ang mananalo sa buhay mo? Pero isa din hamon ito sa atin. Tulungan din natin sana ang Diyos sa paghila niya sa atin sa kabutihan. Sana tayong mga Kristiyano, huwag tayong maging dahilan ng paglayo ng ibang tao sa Diyos. Do not push people away from God. Kala natin, sa pagpapwersa natin, pagpipilit natin sa mga tao, napapalapit natin sila sa kabutihan, pero hindi. Because the fact is, nobody wants to be forced. Even if you are forcing them to the good, to what is holy. At ang tanong, paano mo mahihila ang mga tao sa Diyos? Simple lang, sa iyong mabuting gawa, sa pagiging mabait mo, through your kind, generous, and good acts. Hindi lang sa pamamagitan ng pagnanalita natin. Dahil ang naiiwan at natatatak sa puso, sa kaisipan ng mga tao, tandaan niyo po, they are not words. They are our actions. Kahit na madami kang sabihin, pero kung hindi mo pinapakita sa iyong kilos at gawa, wala din. Di ba may kasabihan, honey or sugar attracts more ants than vinegar? Kung gusto mong lumapit daw ang mga langgam sa iyo, dapat magbigay ka ng matamis. Hindi dapat maasim. Tingnan natin ang ating mga ginagawa. Amuyin nyo nga po ang sarili nyo, ang inyong kilikili. Diba? Pag maasim ka, diba? Pag meron taong may BO, body odor, iniiwasan natin. Yung ating pong mga body odor, yung maasim na amoy, hindi lang po nararanasan yan sa ating katawan. Nakikita din yan sa iyong kilos at gawa, sa ugali ng tao. Kung gusto mong mapalapit ang mga tao sa iyo, unahin mo, baguhin mo ang pag-uugali mo. Unahin mo ang iyong ginagawa. Ano ba ang iyong pinapakita sa kanila? Maasim ba? Sana naman matamis. Sana naman mabango. Tandaan mo ito. Kung gusto mong makuha ang loob ng isang tao, huwag mo siyang pilitin. Huwag mo siyang takutin. Huwag mo siyang puwersahin. Pero umpisahan mo na mahalin mo siya. Umpisahan mo na maging mabuti ka sa kanya. Umpisahan mo na maging mabait ka. Tandaan mo, hindi mo maitutulak ang lubid, ang tali. Hindi mo mapupwersa ang tao. Gusto mong sumunod ang tao sa'yo, maging mabait ka. Be kind. Pull people with your kindness, with your goodness, with your holiness. May nakita po silang isang isla, isang island. Ang pangalan po is Samoa. At yung mga tao dito, mga Samoans, native, mga katutubo, wala po silang gamit kamuka natin mga modernong tao. Pero namumuhay po sila na mabuti. Nakakagawa sila ng kanilang mga bahay. Ang pinagtatakan po ng mga scientifico, anong ginagamit nilang mga gamit? Wala naman silang lagare, wala naman silang maso, martilyo. Pinagmasdan po nila kung anong ginagawa ng mga taong ito. At nakita nila, pag meron po silang isang puno na gustong putulin, ang ginagawa nila, tinatawag nila lahat ng mga nakatira doon sa baryo,
Papaikutan po, papaligiran yung malaking puno. Sisigawan nila yung punong yon, yung halaman na yon. They would do that for 1 month, returning to the tree, shouting. At alam niyo po kung anong mangyayari. Pagkatapos ng 1 buwan, pagbalik nila yung puno na sinisigawan nila, tuyo na, patay na. Ba't nangyari po yon? Kasi yung negative energy nang gagaling sa sigaw ay napunta po doon sa puno. Kaya nga madali na itulak lang nila yung puno babagsak, magagamit na po nila pagtayo ng mga bahay tahanan nila. Tingnan niyo po yan. May negatibong epekto ang paninigaw. Amen? Kaya kayo po mga misis, bantayan niyo po yung mga asawa, baka natutuyo na. Mag-ingat kayo. Unahin niyo sa diplomasya, sa pakikipag-usap. Ano po ang kasabihan? Honey attracts more ants than vinegar. Mas marami kang mapapalapit sa matamis na pagsasalita kaysa sa maanghang, mapait at maasim na pangungusap. Kahit din po sa Bible, mababasa niyo po yan in the book of Proverbs, that a harsh tongue stirs anger. Pag masakit ka magsalita, lalong tumitigas ang puso ng iyong kinakausap. Kaya nga sabi ng Panginoon, kayong dalawa, mag-usap kayo privately, patiently. Pero pag hindi daw nakinig sa iyo, magsama ka ng 2, 3, kausapin niyo yung tao. Nagsasama ng 2, 3 tao, hindi para kumuha ka ng kasangga o kakampi, pero para naman merong mag-obserba daw sa inyo. Titingnan kayo kung paano kayo mag-usap. Sila ang maghuhusga kung sino yung tama at mali. Baka ikaw naman na sinasabi mong mali siya, sa iyong pangungusap, talaga masakit ka naman magsalita. Hindi po ba? Nandoon yung mga tao para tulungan kayo magkaayos muli. Amen? Pero sabi din ng Panginoon, if that fail, take that person to the church. Yung pare, sana makatulong para maituwid ang ugali ng tao. Yung komunidad, pagdasal nila. Bigyan nila ng counsel, i-advise nila yung tao. Siguro naman sa dami ng mga tao na kumakausap sa kanya, mahihiya na yung taong yon. Hindi po ba? Pero ito yung masakit na katotohanan. Minsan, pagkatapos mo nang ginawa ang lahat, meron pa rin tao ang tigas ng ulo, ang tigas ng puso. Ano ang payo ng ating Panginoon? Ano ang turo ni Jesus? Treat that person as a Gentile and as a tax collector. Yun po yung tanong. Paano ang trato ng mga Hudyo nung panahon ni Jesus sa mga hentil, sa mga pagano, sa mga naniningil ng buwis? They distance themselves from them. Iniiwasan. Hindi po sila nakikisalamuha sa kanila kasi ang trato nila, ang tingin nila sa kanila, madumi. Hindi po ba parang napakarahas naman yon? Nasaan yung turo sa pangalawang pagbasa? Na ang prinsipyo dapat ang pinakapuso ng ating batas ay pagmamahal. Bakit natin iiwasan ang mga taong ito? Hindi ba natin sila mamahalin? Alam niyo po, you can love a person at a distance. Remember that. Kailangan mong maunawaan, ginawa mo na lahat. Kinausap mo na, nagdala ka ng 2, 3 tao, dinala mo na sa simbahan, kinausap na ng pare, hindi pa rin nagbago. The best thing is to distance yourself from that person. Dahil kung pagpapatuloy mo ang pakikisalamuha mo, kung pagpapatuloy mo ang pakikisama mo sa tao, maiisip niya, okay lang naman pala. Wala naman nagbago sa aming relasyon. Pagpapatuloy at pagpapatuloy pa rin niya yung masamang ginagawa niya. Pero di ba, pag iniiwasan tayo ng isang tao, pag hindi tayo kinikibuan o kinakausap, makakapag-isip ka din, ano kaya yung ginawa ko masama? Hindi po ba? Tulong din yun pag hindi mo kinakausap ang isang tao para makaisip siya. At tandaan nyo din po, di ba? Pag sira ang isang prutas, isama mo doon sa mga mabubuting prutas, anong nangyayari? Nahahawa, kumakalat yung sira. Pag ang isang itlog ay bugok, isama mo sa mga mabubuting itlog, anong mangyayari? Mabubulok din, mahahawa yung mga mabubuting itlog. Kung ang isang tao na masama at pagpapatuloy sa kanyang masamang ugali, hinahayaan natin na lumapit sa atin, mamuhay kasama natin, baka yung mga mabubuti at matitino, mapasama rin. Yan ang punto ng ating Panginoon. Bakit sinasabi niya, dumistansya kayo sa kanila. Pero
napakaganda ng pagtatapos ng turo ni Jesus dahil tinapos niya sa pamamagitan ng turo ng pagdarasal. Pinapaalalanan tayo ng ating Panginoon na pag merong dalawa nananalangin sa isang partikular na intensyon, sila'y pinapakinggan ng Ama at sila'y pagbibigyan ng Diyos. Ibig sabihin, kung ang lahat ng iyong ginawa ay nabigo, prayer will never fail you. You will never fail by praying. Because nothing is impossible for God. Prayer can move mountains, and prayer can change the hearts of hard-hearted people. Tandaan niyo po yun, na kahit na malayo ka sa kanila, pagdasal mo, gagawa at gagawa ng paraan ang Diyos sa pagbabago ng kanilang isip, ng kanilang puso. Alam niyo po, na-realize ko, ngayong panahon natin, dumami po yung mga nag-aaway. Di ba napansin? Dumami po yung mga magagalitin na tao. Ano po kaya yung dahilan? Sa tingin ko po, isang rason dyan, Facebook. Hindi niyo po napansin yon? Social media. Magsimula po nung nagkaroon tayo ng Facebook, social media, dumami na po yung mga chismosa, dumami pa yung mga nag-aaway. Di po ba? Bakit? Kasi pag meron nakita, merong hindi gusto, agad-agad, makakapag-type, ipopost. Ganun po kabilis. No? Mula sa isip, puso, agad, sa mga daliri natin, na ilalabas natin yung ating negativities. Nakaka-apekto sa ibang tao, mababasa ng ibang tao, magre-react sila. Ayan, nagbabangayan, nag-aaway. Noong pong unang panahon, di ba wala naman Facebook, wala naman po cellphone. Pag meron kang narinig na sinabi ng kapitbahay mo, anong gagawin mo? Hindi, puntahan mo siya. Pagkapunta mo doon, kayong dalawa, maghihiya pa nga kayo, di ba? Di ka naman magwawala doon sa kanilang bahay. Mag-uusap kayo. Eh kung medyo malayo-layo pa yung bahay niya, maglalakad ka. Dating mo doon, pagod ka na. Wala na yung init ng ulo mo. Hindi po ba? Magpapasensyahan mo na lang siya. Tapos pagdating mo doon, sasabihan ka pa, hindi ka pa nagmerienda ito, kumain ka muna ng pansit, magkape ka muna. Di ba mawawala yung galit mo? Papatawarin mo na lang yung tao, di po ba? O kaya naman, may narinig ka na sinabi ng kamag-anak mo, malayo siya sa inyo. The only means of communication, sulatan mo na lang siya. Susulatan mo, sige, no? Pero paano mo papadala yung sulat? Pupunta ka sa post office, di po ba? Maglalakbay ka pa, mamamasahe ka pa. Pagdating mo doon, good ka na. Bago mo ipadala, mag-iisip ka muna. Pabayaan mo na, pupunitin mo na, dahil lumamig na yung ulo mo. Bakit po agad nag-aaway ang mga tao? Dahil hindi nila binibigyan ng oras at pag-isipan yung kanilang sasabihin at gagawin. But if you have the time, please take the time first to think and pray before you say and makakaiwas tayo sa anumang away, sa anumang hidwaan.